Ang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nelson. Isang matapang na tambalanista. Dati, hindi ako matatakotin at hindi ako naniniwala sa multo. Ay, kwentong challenge ha? Para sa akin, yung mga kwentong katatakutan ay likha lang ng malilikot na pag-iisip at source of entertainment lang kapag panahon ng undas. I've always thought that way until I experienced a few things I cannot explain. Teka, papalitan ko na ba to ng ano? Palitan mo na partner ng ano? Hindi bagay yung bed. Whoopskiri. Palitan mo ng whoopskiri. Mas bagay. Ayan. Okay. Isang gabi. Makatakot naman yung background music ko. Wala bang? Makatakot naman yung background music ko. Parang may background music pala. Parang may lumilipad. Diba? Humahagok lang ako. May plema kasi ako today. Plema pala yun. Sorry. Okay lang ako, okay. Anyways, I've always thought that way until I experienced a few things I cannot explain. Isang gabi. Parang inaabangan na kita eh. Wala pa nga yung kwento. Takot na. Isang gabi pa lang yung sinabi. Takot na. Kaya diba tandaan, napakahalaga po talaga ng musical scoring. Diba? Isipin mo kung ito yung background music pero malungkot. Kung story of breakup. Tapos ito yung o kaya masayang, yan yung kwento, tapos upskiri nga yung diba? So wala din. So talagang mahalaga ang musical scoring. Okay. Kinikilabatutan na isang gabi. Ano ba yun? Parang nangangain. Hindi na matuloy-tuloy isang gabi. Nasa kusina kami ng wife ko. Katatapos pa lang namin kumain and we were having our usual how was your day conversation over a cup of coffee. Nakakatakot yung dadalhin mo to hanggang panaginip. Nakakatakot yung may mga pabulong. Napapanaginipan mo lahat to. Narinig mo siya sa Facebook Live din. Sa radyo, rinig to eh. No? Lakasan mo, partner. Oo, nadidinig daw. Sinasapian na pala. Malibukas na lang po yung kwento talaga. Hindi matatapos yung kwento. Maya-maya, nakaamoy ako ng bulaklak ng kalachuchi. Ang lakas ng amoy. Parang may hardin ng kalachuchi sa kusina. Tinanong ko si Mrs. kung naamoy niya din. Hindi daw, sagot niya. Hindi ko na lang pinansin. Hindi maganda ang pakiramdam ko that night. Takot akong mahawa ko ang asawa at 2 anak ko, kaya sinabi ko na sa sala na lang muna ako matutulog. Ay, mga pabulo! Dinadasalan ka na, partner. Pagbayad ka na ng utang mo. Pagbayad ka na! Ano ba
yan, partner. Bored ko to. Ano bang tinight mo dyan? Nakakaloka. I rebuke in the name of Jesus. May mga pabulong. Magbayad ka na ng utang mo. Shoota ka. Anyways, sa sala na lang ako natulog. Inayos ko ang higaan ko. Tumayo ako para patayin ang switch ng ilaw. Bakit ka na natatakot ka na kapag papatay ka pa ng ilaw? Minsan kayo nakakalurky Ilang sandali lang, nahiga na ako. Diba yan? Parang kumakain ng tao yung background music. Lumalakad yung sounds, Oo, no? diba? Yung ano pa naman namin, yung ano tawag din, earpiece namin. Rinig na rinig namin lahat As in, yan ang lakas ng mga ano namin Pumupunta sa kanan, pumupunta sa kaliwa. Correct. Ganun yung ganun sa earpiece namin. Nakakalurk. Uy, in fairness confirmed original. Yung earpiece. Uy, ayaw matakot. Nilalagyan ng adlib. Anyways, ilang sandali lang nahiga na ako. Paghiga ko, may naramdaman akong kung ano sa ulo ko. May kung anong bagay, pero sigurado akong hindi unan. Tumayo ako para buksan ulit ang ilaw. Laking gulat ko na makita ko ang dalawang tsinelas ko na maayos na nakalagay. O may participation ka ni Kuya Boyet, ha? May coordination nito sa lights. Dapat may disclaimer po tayo dito. Bawal pong makinig at manood na may sakit sa puso. Bawal po ang mga may sakit sa puso. These stories will last until Thursday, kabisyo. Oh my God, nagulat ako. Na ano pa man din ako, nakikiramdam. Nakikiramdam ako kay Ketchuper, nakikiramdam ako kay Boyet, tapos biglang si Boy P. May connivance to, ano ka ba? Pampira. Nagsanibuwersa kami para pagtulungan ka. Oh my gosh. Anyways, ito na nga. Tama na! Okay na yun for the day. Hindi to matatapos. Laking gulat ko na makita ko yung dalawang tsinelas ko na maayos na nakalagay sa ulanan ko sa halip na unan. Huh? Tsinelas? Paano nangyari? Aminin ko, natakot ako. Mag-isa lang ako sa baba. Hindi ko naman nilagay ang tsinelas sa ulunan ko. Sino ang naglagay? Bit-bit ang unan at kumot, umakyat ako sa taas at natulog na lang sa kwarto. Kinabukasan, nalaman namin ng wife ko na namatay ang isa sa mga long-time yaya ng anak namin. Nagpaalam siguro sa akin. Maliban kasi sa bulaklak ng patay, ang Kalachuchi, sabi nila, Kalachuchi Street din ang pangalan ng kalye namin noong mga taong kasama namin siya. Ugali niya din na iabot ang tsinelas ko tuwing dumarating ako galing sa opisina. Hanggang sa huling pagkakataon, inabot niya. Salamat Nicole at Chris sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanistang naniniwala na sa mga paramdam. Nelson. Kalurky. Ikaw ba naniniwala sa mga paramdam? Every year na lang. Every single time. Yung nakakalingat ka. Nalilingat lang. Ano pa man din ako, partner? Yung parang, yung conscious. Sabi ko, makikiramdam ako ng maigi. Oo, yan. kasi alam mo, may gulatan na naman to eh. Wala talagang ewan ko ba? Mula noon.
Hanggang Consistent ngayon, ka. consistent gulat queen. Pero ikaw ba Anyways, naniniwala ka sa mga sa mga... mahirap namang hindi maniwala sa mga paramdam, partner. Baka mamaya katulad nitong si Nelson na hindi naniniwala dati, ipinaramdam sa kanya, di ba? Oo. Pero ang sa akin, wag na po kayo magpaalam. Ayos na yun. Okay na yun. Oo. Pero posible din naman talaga na produkto nga ng imahinasyon. Pwede din naman kasi. Di ba? Malay mo. Ang dami talagang matalinghagang bagay dito sa mundong iti. Correct ka. Pero yung tsinelas, kung paano na, baka kasi minsan ganun bit-bit ko. Ba't ako? Oo, correct. Ba't ko bit-bit yung tsinelas? Totoo. Oo. Minsan kagabi na lang, bit-bit ko yung phone hanggang banyo nang hindi ko namalayan. Tapos ikot ako ng ikot sa kwarto, hindi ko makita yun. Yung pala naiwan mo sa CR. Oo. Pagka gano'n, hindi ko na kinoconnect sa Sino kaya naglagay ng phone ko sa banyo? Baka kalibutin ka lang talaga. Mga sinyalis ng kwarintahin. Huwag na nating laliman at tatakutin ang mga sarili natin. Posibleng ganun din kasi. Produkto imahinasyon o sadyang makakalimutin ka. Absent-minded ka lang talaga. Ganun. At ilang beses na yan nangyayari sa atin, di ba? Yung sinasabi mong katulad ng item na naiwan mo, yung ilang beses mong, may mga ganun nung a week ago, hinahanap ko yung saksakan ng yung lamp namin. Walang ibang pwedeng saksakan yung kundi yun lang Promise talaga, partner. Ang tagal ko nagbubukas-bukas ng mga ng mga drawer. Paulit-ulit kasi kailangan ko nga isa. Gago ko. 42 na ako. Baka nakakalimutan mo. Baka nakakalimutan mo. Absent pa naman daw yung nurse natin. Ay, nako. Wala. Sarado yung clinic sa baba. Yung kabog wala. ng dibdib ko. Baka nakakalimutan mo, 3 years old pa lang yung bunso ko. Pambihira. Ano yun? Nakalimutan ko na lumipot sa kasama ng sigaw yung kwento ko. So, yung drawer. Paulit-ulit talaga. Inopen mo lang, inopen. Like 30 minutes, paulit-ulit. Kasi naglagay na ako ng oil dun sa lamp. So, masasayang yung oil pag hindi ko nasaksak yung particular charger niya for it. Okay. So, paulit-ulit talaga ako naghahanap. Naiirita na ako, nababalisa na ako. Tapos, sinabi lang na asawa ko na ako na nga maghanap. Tapos, promise dun sa unang drawer nandun. Sa ibabaw pa. Pero hindi ko na inisipan. Sinong nagdala doon? Hindi ko na inisipan. Alam mo, hindi ko na lang. Kasi kung iisipin mo kasi lahat ng bagay. Di ba, sa bahay nyo nga dati, di ba may mga tumatakbo, may bata doon? Dati yun. Oo. Wala na yun Malay mo, sila. nakipag naglaro lang ng mga gamit mo doon. Wala na yun sila. Oo. Malay mo, may mga kasama na siya ngayon, hindi lang siya iisa. Ay, baka nasa inyo na. Kasi yung talagang nagdala, hindi mo talaga nadala, partner, yung yung cellphone mo sa banyo. Yung mga bata talaga yung nagdala. Ang taas-taas po naman ng pagkakapatong, lagay ng shampoo. Hindi ko lang, kasi nga, alim mo talaga ako, bakit nandun siya? Alam mo kung bakit? Kasi nagko-crawl sila sa walls. Mga idol pala nila si Spider-Man. Oo, ganun! Nakakaloka, Nelson! Salamat sa kwento mo, ha. Siyempre, due to insistent public demand. Actually, sa totoo lang, ayoko talaga na ng scary stories. Oo, pero kasi yun nga hinahanap nyo, diba? Tsaka season din ng takutan. Correct, yun na lang din. Hinahanap po ninyo, pero syempre katulad ng sinabi ko kanina, dahil utang na loob, ang daming pabulong-bulong dito sa background music natin, musical scoring natin. Partner, I rebuke in the name of Jesus. At yun naman yung lagi nating mabisang panlaban yun. Oo, to take authority against all the evil ones that roam the earth. Yan. Salamat, Nelson. Ay, talaga ba? Salamat, Nelson, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron kang katatakutang story na gusto mo i-share sa amin, hindi ko sure kung gusto kong basahin. Anyway, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kaya send mo na, kabisyo.